Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng layer pastillas. Kaya ngayon, gagawa po tayo ng iba't ibang uri ng pastillas. Tulad ng pastillas de leche na ang gagamitin natin ay pure fresh milk, ube pastillas with fresh grated ube, then yema pastillas na ang flavor ay langka or jackfruit. Then, kakailanganin din po natin dito o gagawa din po tayo dito ng pandan pastillas na ang flavor naman niya ay pandan extract. Okay, ngayon, ito pong pastillas de leche, ube, and langka pastillas or yema pastillas, meron na po tayong mga video nito, kaya pwede po nating panuorin doon kung paano ang paggawa ng mga pastillas na nabanggit. Kaya ngayon, ang gagawin ko po dito o ipapakita sa inyo ay itong paggawa ng pandan pastillas na ang kakailanganin natin ay tulad din ng pastillas ube or langka na kailangan natin ng condensed milk, then pandan flavoring, lemon zest, itong balat ng lemon ang kailangan natin dito. Mas maganda sana kung dayap. Then pwede rin tayong gumawa ng sarili nating pandan extract kung meron tayong fresh na pandan leaves. Then, kakailanganin din po natin dito ng butter. Then, granulated sugar, kung gusto nating i-roll dito yung ating mga pastillas na magagawa. Then, meron din tayo ditong colored cellophane paper. Pero, ang gagamitin ko dito yung clear na cellophane paper. Kasi, para makita yung kulay ng mga pastillas natin na gagawin. Okay, medyo matagal pong gawin ito, kaya ang ipakikita ko lang dito yung paggawa ng pandan pastillas. So, okay, umpisahan na po natin ang paggawa sa ating layer pastillas. Then ngayon, tulad ng nabanggit natin, so ang ipakikita po natin dito ay ang paggawa ng pandan pastillas. So, narito yung ating condensed milk. Then, meron tayo ditong pandan flavoring, butter, then yung zest of lemon, then powdered milk. Then dito meron po tayong cooking pan, medyo makapal itong gagamitin natin na non-stick pan or wok. Then dito po ilagay muna natin yung butter. So hintayin natin matunaw itong butter. Then dito po, ilalagay natin yung condensed milk. Then, lagyan natin ng pandan flavoring. Then, ito po ay lulutuin natin sa mahinang apoy hanggang sa mag-thick siya o makuha natin yung tamang texture ng pastillas. Kailangan lang mahina lang yung apoy natin at hindi natin titigilan ng paghalo para nun hindi siya masunog. Then nag-thick na itong ating ginagawang pandan pastillas. So, pag ganito ang texture na niya, so, ilalagay po natin itong ating lemon zest. Then, haluin uli natin at ipagpatuloy ang pagluluto hanggang sa makuha natin yung tamang texture ng pastillas. Okay, konting halo pa ito, konting thickness pa. Then ngayon, palagay ko okay na po ito. So, ang gagawin natin dito, i-turn off muna natin yung heat. So, itong paggawa ng pastillas pandan, pwede po natin itong lagyan ng makapuno kung gusto natin. Then dito po, ilalagay natin itong powdered milk natin. Then, haluin natin mabuti.
Then ngayon, after na nailagay natin yung 1 cup na powdered milk, so ganito na yung naging texture niya at medyo nag-light yung color niya. Kung gusto natin ng mas matingkad na kulay, so pwede tayong mag-add ng pandan flavoring or green color. Pero ito, para sa akin, tama lang itong ganitong kulay. Then, ang gagawin po natin, hayaan lang nating medyo mag-cool down pa ng mga 5 to 10 minutes. Then ngayon, after mga 10 minutes, so medyo nag-cool down na itong ating pastillas. Pero soft pa siya. So, kailangan kasi medyo malambot pa ito. Then, ang gagawin natin, meron po tayo ditong plastic wrap. Okay. Then dito, gagawa tayo ng square. So, ito kasi line ng baking pan ito. So, ito yung gagawin kong pansukat. Then, kailangan kasi maging pantay-pantay yung sukat ng mga gagawin nating pastillas. Then, ngayon po ito, i-ka-flatten natin. Kailangan lang maging pantay yung thickness niya. I-distribute natin dito sa loob ng plastic wrap na ginawa natin. Then ngayon, okay na po itong thickness natin. So, ang gagawin natin, itabi muna natin ito. Then dito po, meron tayo yung nagawa na natin na pastillas. Yung ating pastillas de leche, ube, and then yung langka pastillas or yema pastillas. Then ngayon, so sabi ko nga, hindi ko na ito na ipakita kasi meron tayong video kung paano gumawa ng mga pastillas na ito. So, ang ipinakita lang natin dito, yung pastillas pandan. Then, ang gagawin natin, habang malambot pa at mainit itong pandan pastillas, so, ilalagay natin dito. Para nun, kumapit siyang mabuti o magkadikit-dikit siya. So, habang ginagawa natin yung pastillas, habang medyo malambot pa siya, o mainit-init ng konti, kailangan pagsapin-sapinin na natin siya, tulad nito. Para nun, kumapit siyang mabuti. Okay. Then, dito po, sa pinakatap na to, lalagyan natin ulit ng pastillas de leche. Okay, ilalagay po natin ito. So, narito po yung kinalabasan ng pastillas natin. So, ang gagawin natin dito,
medyo hintayin nating mag-cool down pa ng konti yung pandan. Then mamaya, ikakat na po natin ito. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, hahati-hatiin natin o ikakat na natin itong ginawa nating sapin-sapin pastillas or layer pastillas. So, pwede tayong gumamit ng pizza cutter or kahit na knife. Then, aalisin muna natin yung mga gilid. Okay. Then, ito yung pinakaloob ng ating pastillas. Then, ang gagawin po natin, hahati-hatiin natin ito. So, depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong maging size nito. Okay. Then, ganito po magiging kakalabasan ng pastillas natin. Then, ngayon, kung gusto nyo, i-roll nyo ito sa granulated sugar. Kung ayaw nyo naman, pwede rin. Then, gagamit ako dito ng clear na cellophane paper. Then, irarap ko dito. Simple lang. So, ganito po ang kakalabasan ng pastillas natin. So, ang gagawin po natin ngayon dito, ipagpapatuloy lang natin na ikat lahat ito. Then, irarap natin. Okay, tatapusin po muna natin lahat ito. Then, ngayon, narito na po yung mga pastillas after na na-roll natin sa granulated sugar. So, ganito ang magiging kakalabasan niya. Then, ang point natin dito, habang gumagawa tayo ng pastillas, habang malambot pa yung texture ng pastillas at medyo mainit pa siya ng konti, hindi naman masyadong mainit, ile-layer na natin o pagsasapin-sapinin na natin para nun kumapit siyang mabuti doon sa iba pang mga pastillas. Then, dito, meron tayong sumobrang mga pastillas tulad nitong yema pastillas at saka nitong pandan. So, pinagsama na rin natin. Then, itong pastillas de leche at pandan pastillas. So, sayang kasi. Kaya pinagsama-sama na natin dito. Isama na rin natin dito. Then, ang gagawin po natin, irarap lang natin ito sa cellophane paper. Tulad nito. Pwede rin po yung papel de hapon o flower paper. Okay, tatapusin lang po natin lahat na i-wrap ito. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating classic pastillas. Tamang-tamang pangregalo po ito para sa ating mga kaibigan at kamag-anak, lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito.
Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko. Merry Christmas! Thanks po! Bye!